ka muna dyan eh. Hello, mga magandang araw sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. At andito na naman ako para maghatid ng panibagong kwentong inyong kagigiliwan sa araw na ito. Kakaiba po ang kwento natin kasi in response sa isa pa nating kwento. May mga ganun tayong kwento dito. Anyways, bago tayo pumunta dyan, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng ating video yesterday and sa other videos natin na itinampok natin na dito sa ating channel. Marami na po tayong videos, parang nasa 400 plus na po. Siguro malapit nang mag 500 yung mga kwento natin. Huwag nyo na lang panoorin yung hindi kwento. Yung pa-vloggerist era pa ng inyong Mama Mia. Pero panoorin nyo itong ating mga kwento dahil pihadong meron kayong mapupulot para naman pagkukunan nyo ng inspirasyon, syempre mga lessons in life, na may mga bagay na hindi na natin kailangan pang daanan para ating malaman kung ano ang pwedeng matutunan mula doon. Kasi meron ng iba sa atin na nakapagdaan na sa mga bagay na ganun. So, we learn from their experience na lang, ganun. Anyways, hello kay Irene Liemet. Maraming salamat sa mga taga-Taif City, Saudi Arabia. Maraming thank you sa inyo. DJ Trece Digman, Derpool. Maraming salamat. Hi kay Gimaras Girl. Thank you so much sa iyong pakikinig. Stanley Bagyo, maraming salamat from Angola, Africa. Thank you so much sa inyong pakikinig. Marilu Bacusas or Cabusas. Marilu Cabusas, maraming thank you. Puriza Carlos, hi. Julie Rodriguez, maraming salamat sa iyo. Kawaii Jasu Channel, Aiko Baluyo at maraming salamat sa pakikinig. Meljory Molato, thank you. Fortulin from Sibugay. Zamboanga ba ito? Maraming thank you sa inyo dyan. Hello din kay Rose Jean Cabayoyo from Iloilo City. Hi sa Paklibar and Cabayoyo family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alda Amascual, Leonie Hiso, LV Lapot, Shaira Saysay and family Mendoza. Maraming salamat sa inyo. Ipan Calafico, maraming salamat sa pakikinig. Sally Buma, Jack Palalios, hello po. Colasio, maraming salamat. At lagi ka pa rin nandyan, nakikinig sa atin. Don Nixao from Bohol, thank you so much. Sumingit Mauro, hello rin kay Doy Lastimado, Angia Gagtan, maraming salamat all the way from Hong Kong. Thank you so much sa pakikinig. Josephine Mapalad, Sai Sigayo, Dina Aliparo, maraming salamat sa iyo. Marilu Sabalia, Liza Chen, Christina Sison, Jack, maraming salamat. Rachel Villapane, maraming salamat. Advance happy birthday sa iyo kasi birthday niya ngayong August 16. That will be this Friday. Advance happy birthday po. Norha Tabeda, maraming salamat sa pagkikinig. Margie Luhong, Gail, thank you so much Gail. Kay Renzo Ray Lay Vlogs, maraming salamat sa pagkikinig. Maxwell Rhea Buwan, hello din kay Ramona Gonzalez. And sa family Iloilo, Ilipe, Gonzalez and Flores family from Iloilo pala ganun. Sorry naman. Hi kay Diana Diaz from Kalibo, Aklan. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta kay Mama Mia at syempre sa inyong pakikinig na rin. Hi kay Glory T. Dios. Hi Glory Joy Alada. Maraming salamat. Kay Nessie Ondak Serrano from Singapore. Hi sa iyo. Hello rin kay Princess Veloso from hello kay Princess Penli at Dadding's Muffler Shop Boys from Lucena City. Hi sa mga taga Lucena. Hello kay Zoe Revs. Maraming salamat from Camotes Island, Cebu. Hello din ka sa tambayan ni Loy. Thank you so much. Merly, maraming salamat. Shumi, Jayran Uraldin, maraming thank you sa iyo. Marilu Basmayor, Diana Godines, maraming salamat. Anita Bendijo, Perlita Vergara. Hi daw kay Lilibet, Annie, Rosel, Eileen,
M. Aileen E. Ang daming Aileen Ate V, Ate Cecil, Maricel at sa lahat ng katrabaho niya raw sa Janlen ng 13 Martires. Maraming salamat sa inyo. Hi kay Marvy Montesilio, kay Eden. Maraming salamat Den May and Mercy from RDL Davao. Maraming salamat sa inyo. And syempre sa mga magaganda nating mga empleyado, talamat talaga. Thank you so much sa inyong pakikinig. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na hindi ka naiintindihan sa mundo. Kung minsan, nadja-judge ka base lamang sa kwento ng iba. Ni hindi man lang nila napakinggan ang iyong storya. Basta't kontrabida ka sa kwento ng iba, masama ka na sa paningin ng karamihan. Pero hindi ako papayag na hindi ko po ma-share ang kwento kong ito. Dear Mama Mia, good morning po sa inyo dahil morning ko po itong ipapadala. Pero good afternoon sa mga afternoon pa pong nakikinig at good evening naman kapag gabi ka na nakikinig ngayon sa aking storya. Mama Mia, from Visayas po ang aking ina. Marami po akong mga kaibigan doon at meron din akong mga relatives na nasa Visayas. And one of them, Mama Mia, siya po ang nag-send sa akin ng isang link kung saan ay ikwinento nyo ang isang pamilyar na story para sa akin. Mama Mia, iilan lang po na mga tao ang nakakaalam ng aking kwento. Iilan lang po ang nakakaalam. Dahil hindi ko naman po ito binobroadcast. Kaya lang gusto ko pong ipaliwanag ang aking sarili. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala. And para po sa aking relative na nag-send sa akin ng link, kung maririnig mo man itong kwento ko, sana itago mo na lang at sana wag mo na lang sabihin pa sa kanya. Mama Mia, ang kwento ko po ay the other side ng isang kwentong itinampok nyo dito. Hindi ko na lang sasabihin kung saang kwento ba ito. Basta yung mga nakapakinig, alam na nila kung anong kwento ang tinutukoy ninyo. Mama Mia, nung una akala ko lang talaga ay coincidence lang. Pero malabo namang coincidence kung halos lahat ng parte ng kwentong yun ay swak naman sa mga nakaraan ko. Sabi nga nila, in every story, there are always two sides. And this is my side, Mama Mia. Ang mami ko po ay from Visayas, from Leyte to be exact. At ang ama ko naman ay American-Mexican. Ang pamilya ni Mommy ay galing po sa isang mahirap lamang na pamilya dyan sa Pilipinas. Maaga po silang naulila. Magkasabay po halos na namatay ang kanilang mga magulang. Yung kanilang ina ay namatay dahil sa sakit, samantalang yung kanilang ama naman ay namatay ng dahil sa isang disgrasya. Although some of her relatives are middle class, Mama Mia, pero kukonti lang po ang mga nag-abot ng tulong sa kanilang magkakapatid nung sila ay naulila sa mga magulang. Alam naman siguro natin na dyan sa Pilipinas, may mga kamag-anak talaga tayo, lalo-lalo na yung mga nakakaluwag na parang kung sino kung tratuhin ang mga kamag-anak na mas mababa o mas mahirap pa sa kanila. Iilan lang talaga ang mga tumulong kina mama. Ang ina ko po ay eldest sa kanilang magkakapatid. Kaya naman bilang panganay, parang siya ang naatasan bilang pangalawang mga magulang o pangalawang magulang sa kanyang mga kapatid. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan at dumiskarte para mapakain lang ang kanyang tatlong nakababatang kapatid. Nakakuha naman po siya ng trabaho dun sa Mindanao bilang isang cashier sa restaurant ng isang hotel.
At dun niya nga nakilala ang foreigner kong ama. Since guest noon ng papa ko dun sa hotel na pinagtatrabahuan ni mama. At dun na nga nagsimula ang kanilang love story. Dun na nga nagsimula ang kanilang pagmamahalan hanggang sa inasikaso na ni mama ang kaniyang mga papeles para makapuntang US. Inamin naman sa akin ng mama ko na nung una ay hindi niya talaga mahal si papa. Ang gusto lang niya talaga noon ay makapag-provide para sa kaniyang mga kapatid. At nung nag-offer nga si papa sa kanya ng pagkakataon para makapag-US at pagkakataon para makahanap ng mas magandang future para sa kaniyang mga nakababatang kapatid ay hindi na yon pinalagpas ng aking ina. Agad siyang nagpakasal at umagri sa alok na kasal ng papa ko. Pagkatapos noon ay nasikaso na nga niya ang kanyang visa at syempre iba pang mga papeles para makapag-US na. At dahil nga nakapag-US na si mama ay natulungan na niya ang kanyang mga nakababatang kapatid. At dito na nga niya unti-unting minahal ang aking ama dahil mabait ito at mahal na mahal siya. Dito na rin kami ipinanganak sa US, Mama Mia. Nung mag-18 years old ako, Mama Mia, inalok kami ng mama ko kasama ng aking kapatid na babae para samahan siya kasi gusto niya raw na makipag-dinner sa kanyang dating employer o sa kanyang dating amo. Yung owner po ng hotel, Mama Mia, ay nandito po sa US kasama raw ang kanyang buong pamilya. Nakapag-contact silang dalawa dahil nagkita sila ng hindi sinasadya. Kaya naman sinaman niya kami para raw ipakilala din kami sa kaniyang boss. Tawagin na lang natin yung boss ng mama ko sa pangalang bilang Tita A. Mama Mia, si Tita A ay nandun. Hindi naman kami makapaghindi sa mama namin kaya sumama kami sa kanya para makipag-dinner with Tita A and her family. Doon, kasama ni Tita A ang kaniyang anak na lalaki. 20 years old pa lamang siya noon, Mama Mia. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Charles. Mama Mia, si Charles ay gwapo. Ako back then, kasi nga 18 pa lang, ay parang giddy teenager. Hindi ko alam pero parang tinamaan ako ng tinatawag nila na love at first sight. Para bang agad-agad akong nagkagusto sa kanya. He is exactly my type of a boy that time. Chinito, matangkad, at may pagka-misteryoso. Ganun na ganun po ang tipo ko sa isang lalaki. And during dinner, Tita A had a hush-hush discussion with my mom. Pagkatapos ay iniwan niya kaming tatlo doon sa mesa. Ako, ang kapatid kong babae, pagkatapos si Charles. Samantalang sila ni Tita A at ng mama ko ay umalis at nagkwentuhan para raw makapagbalitaan sila sa mga nangyari sa kanilang buhay. Ilang taon na kasi silang hindi nagkikitang dalawa. Habang wala sina mama at si Tita A ay palihim kong pinagmamasdan at inoobserbahan si Charles. Mama Mia, parang polite naman po siya. Mabait naman at sa tingin ko nga ay gentleman siya. Kinausap ko siya at kapag kinakausap siya ay sumasagot naman siya. Hanggang sa hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong ko na ang kanyang phone number. Hindi naman kasi uso sa Amerika yung magkakahiyaan pa kayo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo agad. Kung may gusto kang itanong, itanong mo agad. Can I have your number? I can show you around habang nandito ka, sabi ko. Ako ang nag-volunteer, Mama Mia, para itour siya sa buong state kung nasaan kami naroon. He politely declined. Sabi niya, meron na raw siyang mga plano kasama ang iba niyang mga cousins. May mga cousins at relatives kasi sila sa US na yun naman talaga ang dinalaw nila kung bakit sila nagpunta doon. Mama Mia, pagkadating ko ng bahay, ay tinanong ng mama ko
ang aking kapatid para sa one-on-one conversation. After a few minutes, ay nakarinig na lang ako ng pagsisigawan nilang dalawa. Nag-aaway ang aking ina at ang aking kapatid. Ganoon naman talaga sa US, normal lang na sumasagot-sagot yung mga kabataan at mga anak. Pero ako dahil hindi naman normal na ganoon katindi ang away nila, ay nagmadali na akong bumaba sa hagdan para i-check kung ano nang nangyayari. Mama Mia, dun ko nalaman na ang mommy ko pala ay pumayag sa isang arranged marriage ng aking kapatid para doon kay Charles. Umayaw ang ate ko. Siyempre, meron po siyang serious boyfriend that time. Meron siyang minamahal at kasi nga kabataan, hindi naniniwala dun sa mga arranged marriage na mga ganyan. Mama Mia, ang mommy ko ay hindi po boto sa boyfriend ng kapatid ko. Maybe because Meksikano po ang boyfriend ng kapatid ko at ayaw niya sa ganong upbringing ng mga anak. Grabe, ang daming luha, ang daming mga mura na pinagpalitan nila sa isa't isa. Mama Mia, tinitignan ko lamang sila habang nagsisigawan, nag-iiyakan at nagmumurahan sa isa't isa. Then out of the blue, ako ang biglang umako sa responsibilidad ni Mama sa nabitawan niyang salita kay Tita A. I will do it, Mom, sabi ko. Natahimik silang dalawa. At yung katahimikan na yun ay nakakabingi, Mama Mia. Hanggang sa ilang saglit pa ay nagtanong ulit ang mama ko para masigurado niya na totoo ang kanyang mga naririnig mula sa akin. Are you serious, Lala? Are you serious that you will do it? Tanong niya. Mama Mia, inulit ko lamang ang sinabi ko. I will do it, Mom. Paulit-ulit kong sabi. Then, dalawa silang nagsabi ng hindi. Hindi pwede, sabi ng mommy ko. No, Lala, you can't do that. You'll be ruining your life. Englishera pang sabi ng ate ko. Pero in-explain ko naman sa kanila na I was single at that time. And I sort of like Charles already. Gusto ko na siya, Mama Mia. Ang papa ko naman ay hindi na namin kasama that time. Ang papa ko po ay nakipag-divorce na sa mama ko. Meron na siyang ibang pamilya. Kaya naman wala nang ibang nagdedesisyon noon sa bahay, kundi ang mama ko. Alam mo naman ang mga inang Pilipina, hindi ba, Mama Mia? Gusto nila silang nasusunod. Gusto nila tayong mga anak ay nirerespeto lang ang kanilang kagustuhan at hindi na lang nagsasalita at pumapayag na lang sa kung anuman ang sabihin nilang gawin natin. Mama Mia, I told my mom na it will be a win-win situation. Hindi sila mag-aaway ng kapatid ko. Hindi magagalit sa kanya ang kapatid ko at makikip pa niya ang kanyang promise kay Tita A na ipapakasal niya ang kanyang anak dun kay Charles. Ang totoo niyan, Mama Mia, dahil nga nag-divorce ang mama at papa ko. We were struggling financially that time. Tulad ng ibang mga Pilipino, yung papa ko rin ay hindi na po nagsusustento sa amin, lalo na't pareho na kami ng ate ko na nasa legal age. Yung ate ko naman ay gustong-gusto nang magtrabaho at ayaw nang mag-college. Pero gaya nga ng sabi ko, Pilipina po ang aking ina kaya gustong-gusto niya na makapagtapos kami ng pag-aaral. Ayaw niya na itulad kami sa ibang mga kabataan sa US na after 18 ay bahala na kayo sa buhay nyo. Ang mama ko naman, kahit na nasa legal age na kami pareho ng ate, ay kami lagi ang inaalala. Gusto niya lagi na para bang secured ang future naming dalawa. At kahit nga struggle para sa amin, ang pera nung mga panahon na yon ay pilit pa rin
iginagapang ng aming ina ang aming pag-aaral. At yun ang nakikita niyang paraan, Mama Mia. It will be a win-win situation for all of us. I will be able to have my dream guy, my Charles, for myself. Pagkatapos, yung mama ko naman ay pwede na niyang mabayaran yung mga naging utang namin, lalong-lalo na yung mga utang sa aming pag-aaral ng ate ko. At may nag-offer pa talaga kay mama na magkakaroon siya ng kanyang salon business. Kailangan niya ng malaking puhunan doon at alam niya na magagawan niya yun ng paraan once ikinasal na si Charles sa ate ko. So ang sabi ko, dahil ayaw ni ate, ako na lang. Nahimasmasan ng mama ko nung sabihin ko ang mga explanation kong yun. At dun siya pumayag. Kasi alam niyang hinding-hindi rin niya mapipilit ang kapatid ko na pumayag sa ganung setup, na pumayag sa isang arranged marriage. Handang-handa na noon ang kapatid ko na lumaya sa bahay namin at handang-handa na siyang makipag-live-in sa kanyang boyfriend kung sakali mang ipipilit ng mama namin ang gusto nitong magpakasal siya kay Charles. Kaya nung mahimasmasan si mama ay pumayag siya sa suggestion ko. The next day was a whirlwind of activities. Ang bilis-bilis, Mama Mia. Ang bilis-bilis ng mama ko. Mom managed to arrange everything for us to have a wedding. After 3 weeks, Mama Mia, ikinasal kaming dalawa ni Charles sa isa't isa. During sa kasal naming dalawa, habang tinititigan at pinagmamasdan ko si Charles ay nakikita kong parang walang reaksyon ng kanyang mukha. Poker face lamang siya. Samantalang ako, I am a vision of a very excited bride. Samantalang ako, kapag tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, ay parang ang saya-saya ko. Ganun naman dapat kapag ikakasal ka, hindi ba? Kaya lang habang tinitignan ko po si Charles ay nakikita kong hindi siya masaya. Hindi ko malaman kung ano ang iniisip niya. Hindi ko malaman kung ano ang nasa puso niya. Kung pumayag lang ba siya para pagbigyan ng kanyang ina o katulad ko ay pumayag din siya para ipagpatuloy kung anuman ang attraction niya para sa akin. Pero wala na akong naging pakialam nun. Dahil nga teenager pa ako that time, ay mas inuna ko ang kaligayahan ko. Mas inuna ko ang nararamdaman kong kilig. Nung matapos ang kasal naming dalawa ni Charles, we spent our honeymoon in Aruba. But even once, Mama Mia, even once, hindi man lang niya ako hinalikan sa aking mga labi. Ang tanging pagkakataon lamang na hinalikan niya ako sa labi ay yung sinabi nang nag-officiate ng aming kasal na you may now kiss the bride. Yun lang. Tapos noon ay hindi na, lalong-lalo na nung honeymoon naming dalawa. He will hold my hand or offer them kapag naglalakad kami. Pero he will never, and he never kissed me on my lips. Nandun kami sa Aruba for a week, Mama Mia. And best, Mama Mia, kahit 1 week kaming nagkasama sa iisang kwarto, ay wala po talagang nangyari sa aming dalawa. Nahihiya naman kasi akong mag-initiate. Nahihiya akong ialok sa kanya ang katawan ko kahit na alam kong meron na akong karapatan noon kasi kasal na kaming dalawa. Ilang araw, Mama Mia, na iniisip ko kung paano ko ba aakitin ng asawa ko. Hanggang sa may ginawa na akong pasimple-simpleng mga body language para lang malaman niya ang sexual intentions ko. Pero he remained emotionless. Parang wala siyang nararamdaman. Hindi katulad ng ibang lalaki, hindi ba, na kahit wala namang nararamdaman na pagmamahal o kung anuman sa isang babae, ay nagagawa pa rin nilang makipagsiping kasi nga, yung kanilang katawan ay naghahanap ng sex. Yung kanilang katawan ay naghahanap ng sarap. Pero siya, Mama Mia, kakaiba siya. Emotionless. Actually, naisip ko nga, di kaya closet gay itong napangasawa ko?
After a couple of months, Mama Mia, ay humingi na ako ng tulong at advice sa ate ko. Being the silly one, sabi niya Mama Mia, maybe tama raw ang hinala ko. Maybe my husband is gay. And this is the real reason nga nung bakit kailangan ni Tita A na i-arrange ang pagpapakasal ni Charles. Hindi naman na kami nasa parang nakaraan o old times nung mga panahon na yun. Maybe alam ni Tita A na merong karelasyon daw na lalaki ang aking asawa kaya ito pinilit na magpakasal sa akin. Kahit na meron na akong duda na mga ganun, Mama Mia, sa puso't isip ko ay hindi pa rin ako naniniwala. Dahil ang totoo niyan ay palagi po akong may nakikitang mantsa sa mga pajamas po ng asawa ko in the morning. At naririnig ko po siyang umuungol tuwing gabi. Umuungol siya. Minsan nga, habang umuungol siya, Mama Mia, ay may tinatawag siyang pangalan. Pangalan na hindi ko naman maintindihan kung ano yun dahil naaaalimpungatan na lamang ako tuwing naririnig ko ang mga ungol niya. I always failed to figure it out. After 6 months of being married, Mama Mia, ay nagsuggest na ako kay Charles na pwede kaming pumunta sa isang marriage counselor para magpa-counseling. Sabi ko kasi sa sarili ko, may asawa nga ako pero parang wala naman. Buti pa nga noong mga panahon na single pa ako dahil meron akong mga nakakasiping. Sex is a very casual thing in the US, Mama Mia. Yan naman, kahit ang mga teenager na katulad ko ay nakukuha namin yon sa mga kaibigan o di kaya naman ay mga karelasyon namin. Eto ako, may asawa na nga, meron ng legal na karapatan para alam nyo na, kahit anong oras. Hindi naman ako ginagalaw ng asawa ko. Mahirap naman pong laging mag-all by myself. Mahirap naman pong laging mag-rely sa mga laruan para lang paligayahin ang sarili ko. Charles, can we go to a marriage counselor? I can sense that there's something wrong with our marriage, sabi ko. Pero Mama Mia, humindi po si Charles. Hindi po siya pumayag dahil ang sabi niya ay masyado raw siyang busy sa work at wala na raw siyang oras sa mga ganong walang kakwenta-kwentang bagay. Medyo na-hurt ako dun na. Walang kwenta pala sa kanya ang kasal naming dalawa. Walang kwenta pala sa kanya ang aming pagiging mag-asawa. By the way, Mama Mia, meron pong magandang trabaho si Charles sa isang insurance firm. Dahil sa sinabi niyang yun ay na-frustrate po ako. Naghubad ako sa harapan niya, right there and then. Sinabi ko sa kanya kung wala ba siyang nararamdaman at hindi man lang niya kahit minsan naisip na galawin ako. Pero hindi siya sumagot, Mama Mia. Nag-walk out lang po siya sa akin na para bang hindi niya nakita ang kahubdan ko. Hindi naman po ako mataba, hindi rin ako payat. Masasabi ko namang maganda naman ang pangangatawan ko, pero bakit ganun? Bakit walang epekto ang katawan ko sa asawa ko? I could no longer control my emotions kaya umiyak ako ng umiyak. Seconds later, Mama Mia, bumalik siya. May dala siyang robe at saka itinakip yun sa buo kong katawan. Pagkatapos, Mama Mia, ay niyakap niya ako. Niyakap niya ako at halos mababasag na ang boses niya at alam kong maiiyak na siya habang sinasabi niya sa akin na hindi niya kayang gawin yon, na hindi niya kayang makipagsiping sa akin. Tinanong ko siya kung bakla ba siya, pero hindi siya sumagot. Mama Mia, based on his scent, alam kong hindi siya bakla. Based on his actions, alam kong hindi siya bakla. Talagang meron lang sigurong something wrong sa kanya kaya hindi niya magawang makipagsiping sa akin.
At dahil sa mga sinabi at pinapakita ni Charles sa akin ay mas lalo tuloy akong na-challenge, Mama Mia. Mas lalo akong na-challenge na magtagumpay na maikamas ang asawa ko. Gumawa ako ng mga plano. One night, Mama Mia, nag-prepare ako ng dinner para sa aming dalawa while andun pa siya at nagtatrabaho pa. Nung dumating siya ay sinamahan naman niya akong mag-dinner. I was in my sexiest dress that time. Nag-prepare pa talaga ako ng vodka. And nag-vodka kaming dalawa dahil hindi naman siya tumanggi nung tinagayan ko siya. I intentionally got him drunk that night. Mama Mia, before ay napaka-careful po niya. Ayaw na ayaw niyang uminom ng marami. Ayaw na ayaw niyang magpakalasing. Umiinom lang siya ng 2 hanggang 3 shots. Pagkatapos noon ay hindi na. Pero that night, I was so determined, Mama Mia, na gawin ang lahat para mapainom ko siya ng marami. At sa hindi ko malamang dahilan, ay parang walang kahirap-hirap sa akin yun na gawin. Napainom ko siya ng marami, Mama Mia. Nakaubos kami ng 1 bote hanggang sa dumagdag pa kami ng dumagdag. For me, it was a sign. Sign na yon, Mama Mia, na mukhang magtatagumpay na ako sa gabing ito. After consuming a bottle and a half of vodka, Mama Mia, dun na ako kumilos. Dun na ako gumawa ng mga paraan para maakit sa akin ang asawa ko. And this time, Mama Mia, he let me. He let me seduce him. Part of it because his mind is too clouded na siguro dahil nga medyo lasing na siya sa vodkang tinagay namin. And maybe, Mama Mia, kailangan niya rin ng release dahil alam kong tao pa rin naman siya. Nangangailangan pa rin naman siya ng ganoon na magpapalabas ng init ng kaniyang katawan. And I am so confident that he will give in with my genetics and skills to seduce. Maganda naman talaga ako, Mama Mia. Pagkatapos noon, nung halikan ko siya, ay hindi na siya umangal. Nung halikan ko siya, ay imbis na angal ay ungol ang sinukli niya sa akin. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay humalik rin siya sa akin pabalik. Doon ako na-excite. Sa unang pagkakataon, for the 8 months na mag-asawa kaming dalawa, ay noon lang kami naghalikan na para bang wala ng bukas. Binigay ko sa kanya ang lahat ng makakaya ko. Hanggang sa kumandong na nga ako sa kanya. Siya naman ay unti-unting hinubad ang dress na suot ko. Hindi rin ako nagpatalo. Hinubad ko rin ang kanyang polo na suot hanggang sa kanyang pants, hanggang sa kanyang boxers. Nung pareho na kaming hubot-hubad, Mama Mia, ay naramdaman ko na ang kanyang pagkalalaki. Handang-handa na ito. Handang-handa na ito sa labanan na magaganap sa aming dalawa. Excited na excited ako, pero I took it slowly. Dahan-dahan lamang para ma-enjoy naming dalawa ang aming ginagawa. Ayokong madaliin, Mama Mia. Nakapagantay na nga ako ng 8 months, hindi ba? Eto pa kaya na andito na. Nadakmang-dakma ko na. Naabot ko na. Mama Mia, binigay ko lahat at ginawa ko lahat ng natutunan ko tungkol sa bagay na yon kay Charles. At sa unang pagkakataon, after 8 months of being married, ay nagsiping kaming dalawa ng asawa ko. Masasabi kong, Mama Mia, na napakagaling niya. Napakagaling niya pagdating sa kama. Sure, yung kanya ay hindi singhaba at hindi singtaba ng mga na-experience ko sa mga foreigners kong naging boyfriend, sa mga American kong naging boyfriend, pero kakaiba po yung sa kanya. Kakaiba din po ang skills ng kaniyang kamay at ang skills ng kaniyang mga labi. Kung akala ko, Mama Mia, ay matutuwa na ako. Kung akala ko ay mag-e-enjoy na ako ng labis-labis sa ginagawa naming pagniniig ng asawa ko, ay hindi pala. Hindi ko malaman
kung iiyak ba ako, kung sasampalin ko ba siya, kung tatadyakan ko ba siya. Nung all of a sudden, Mama Mia, ay ibang pangalan po ang kanyang ibinubulong. Ibang pangalan ang kanyang tinatawag habang busy siya sa pagpapaligaya ng katawan ko. Hindi pangalan ko. Ibang pangalan, Mama Mia. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan dito at baka matrace niyo pa agad kung sino ang sinasabi ko. I tried to push it away on my mind, Mama Mia. Sabi ko, hindi dapat masira ang moment na ito. Ang tagal-tagal ko itong inantay. Pero Mama Mia, hindi ko magawang gawin yon. Dahil nung ako na ang nasa kanyang ibabaw, nung busy na ako sa pagbibigay sa kanya ng kaligayahan, habang siya ay nakapikit lamang, habang siya ay hinahaplos lamang ang aking likuran at ang iba pang bahagi ng aking katawan, ay paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan niyon. Para bang isang mantra. Para bang nagcha-chant siya ng mantra habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng ibang babae. Para akong sinampal ng paulit-ulit rin sa mukha ko, pero wala akong naging pakialam. Wala akong naging pakialam, Mama Mia, dahil mahal ko siya. Mahal ko si Charles. And I was on my own ecstasy that time. The morning after, Mama Mia, was the most awkward I ever felt in my life nung ma-realize na niya kung anong nangyari sa pagitan naming dalawa. Lalo na nung gumising siya na magkatabi kami at hubot-hubad. Nung magising ako ay tinitigan ko siya. Hanggang sa bigla na lang siyang umiyak at paulit-ulit na humingi-hingi sa akin ng tawad. That time, hindi ko po maintindihan kung bakit humihingi siya sa akin ng tawad. That time, Mama Mia, hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa niya yon. Alam naman niya na ako ang may gusto na may mangyari sa amin. At alam naman niyang mag-asawa kami. Pero later on, I realized, Mama Mia, na yung paghingi pala niya ng tawad ay hindi pala yun para sa akin. Para pala yun sa babaeng kanyang binabanggit habang may nangyayari sa amin. I tried to demand for more intimate moments from my husband after that, Mama Mia. Pero kahit anong demand ko, kahit anong request ko, lahat ng yun ay pinagbibingi-bingihan lang niya. Lagi na kaming nag-aaway simula noon. Kung yung ibang mag-asawa kapag nag-aaway ay wala namang problema kasi after mag-away kapag nagkaayos na ay may nangyayari sa kanilang dalawa, kami po iba. The saddest part of our marriage, Mama Mia, ay hindi na po naulit ang pagsisiping at pagniniig naming dalawa. On our 11th month being a married couple, Mama Mia, ay dinala niya ako sa isang fancy restaurant para makipag-dinner. Nagulat ako. Nagulat ako, Mama Mia, dahil hindi naman niya kailan ako inayang mag-date. Hindi niya ako kailanman inayang lumabas kami. It was always me na mag-e-initiate para magkaroon man lang kami ng quality time dalawa. Although, Mama Mia, siya naman po ang laging nagbabayad tuwing lumalabas kami, pero ako po ang laging nagtatanong at laging nagsasuggest na mag-dinner naman kaming dalawa. For this time, iba. Siya po ang nagtanong kung free ba ako for a dinner date. Pagkatapos noon ay binilhan pa niya ako ng bulaklak. This time, it was my favorite. I was never a fan of lilies, Mama Mia. But I learned to love them because of him. But on that day, Mama Mia, hindi po lilies ang binili niya sa akin. On that day, binili niya sa akin ang mga paborito kong bulaklak, ang tulips. Yung red na tulips. Yun talaga ang paborito ko ever since bata pa ako.
Habang kumakain kami ay nag-uusap kaming dalawa. At dun siya umamin sa akin. Dun niya inamin sa akin ng lahat. Lahat-lahat. His love for her. Yung naiwan niya sa Pilipinas. Yung babaeng laging binabanggit niya sa kanyang mga panaginip. At ang mga anak nilang dalawa. Dun ko lang nalaman, Mama Mia, na may anak pala silang dalawa. Sinabi pa niya sa akin how he wish he could turn back time. How he wish na nakayanan niyang ipaglaban ang kanyang mahal sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang ina. Para akong namanhid. Masarap naman ang kinakain namin pero nawalan ako ng gana. Para akong nasusuka, Mama Mia. Hiningi niya sa akin ang aking pagpapatawad, pero paano ko siya mapapatawad, Mama Mia? Paano ko siya patatawarin? Niloko niya ako. Hindi niya ako minahal. Although hindi naman siguro panloloko ang hindi niya pagmamahal sa akin dahil kahit minsan, he never even told me that he loved me. Kaya hindi panloloko ang part na yon. Pero yung pagkakaroon niya ng anak, yung pagkakaroon niya ng babaeng iniwan sa Pilipinas na mahal niya, yun ang hindi ko alam. I walked out crying. Pumunta ako at dumiretso ako sa mama ko. Umiyak ako ng umiyak. Walang makapagpatanggal ng sakit na nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pumasok pa talaga sa utak ko ang pagkitil at pagputol ng sarili kong buhay. Pero ang maganda lang kay Charles ay totoo talagang gentleman siya. He never left my side, Mama Mia. Pagkatapos kong magsumbong sa mama ko, ay binigyan siya ng mama ko ng cold treatment. Hindi na siya masyadong pinapansin ni mama, pero hindi pa rin niya ako iniiwan. Habang umiiyak pa ako, habang nasasaktan pa ako, ay hindi niya ako iniwan. Sabi niya he wanted me to be okay. But how can I be? Paano ka nga ba magiging okay, Mama Mia? Kung ang taong mahal na mahal mo ay may minamahal naman palang iba. After a month mula nung umamin siya sa akin, ay humingi ako ng space mula sa kanya. Nag-cruise ako for the first time na ako lang mag-isa. Dati naman ay nagku-cruise na talaga kami ng buong pamilya ko nung buo pa kami. Nung kasama pa namin ang daddy ko. Pero ngayon, ako lang mag-isa. I wanted to pick up myself. I wanted to move on. I went back to the Philippines after that, Mama Mia. And for 2 weeks, I stayed in the most beautiful island I have ever been. Sa Boracay. Doon ako umiyak. Doon ako nagpakalasing. Araw-araw akong lasing. At araw-araw rin na kung sino-sino ang nakakasama ko sa gabi. Araw-araw rin na kung sino-sino ang nakakasiping ko. Nagigising ako kinabukasan, bumabalik sa hotel room ko, same routine, walang nagbabago. Walang purpose ang buhay ko. I was like a zombie for more than 3 months, Mama Mia. And then one day, bigla na lang akong nagising. This is not me. Hindi ito ako. Hindi ako pariwarang babae. Sure, medyo may pagka-liberated ako dahil lumaki ako sa Amerika pero never naman akong naging pariwara. Nag-decide ako, Mama Mia, that I have to take control of myself, my emotions, and my life. Oo, mahal ko siya. Mahal na mahal pero hindi naman yun sapat para manatili ako sa tabi niya. Hindi na ako pwedeng manatili sa tabi niya. Ayoko po na maging kabit sa habang buhay. Oo nga't kasal kaming dalawa legally. Pero in my mind, in my heart, ako pa rin ang other woman eh. Ako pa rin ang kabit. Dahil nauna yung babaeng yun. At bukod sa nauna siya ay siya pa talaga ang mas mahal. Kaya bumalik ako ng US. Tinawagan ko siya, Mama Mia. Nakipagkita ako sa kanya at hindi naman niya ako binigo.
Pumayag naman siyang magkita kaming dalawa. And then there, ako na ang nagsuggest sa kanya na makipag-divorce sa kanya. After being married for almost 2 years, Mama Mia, we got our divorce papers. Malungkot ako. Malungkot ako dahil kahit kailan ay hindi ko na makakasama sa iisang bubong ang lalaking mahal na mahal ko. Pero sa kabila ng kalungkutang yun, Mama Mia, ay may konting saya pa rin akong nararamdaman. May saya ako nung makita ko ang saya sa kaniyang mga mukha. Ang kalungkutan ko ay ang kalayaan niya. Pero ang kasiyahan niya ay kasiyahan ko rin. Sabi ko sa sarili ko, I will be okay. Pinanganak at lumaki akong wala si Charles sa tabi ko. Nakayanan ko ang pag-alis ng papa ko. Nakayanan ko ang pag-divorce niya sa mama ko. Kaya naman siguro makakayanan ko rin ang pag-divorce naming dalawa ni Charles, hindi ba? Almost 2 years lang naman kaming magkasama. Marami namang mga taon na hindi ko siya kasama sa buhay ko. I know I will be happy. And I know I will be okay on my own. Pagkatapos ma-finalize ang divorce naming dalawa, ay agad na bumalik ng Pilipinas si Charles, Mama Mia. Ako naman ay dinelete na ang lahat ng magpapaalala sa akin tungkol sa kanya. I kept my distance. Pero ang totoo niyan, kahit na dumistansya ako, Mama Mia, kahit na lumayo ako sa kanya, kahit na hindi ko na siya kinokontak, ay nakikibalita pa rin ako sa kanya, sa mga pinsan niya na naging ka-close ko na rin. Nakikibalita pa rin ako sa kanya mula sa nanay niya, mula kay Tita A. Mama Mia, habang pinapakinggan ko po ang kwento nilang dalawa na ikwinento ng kanyang asawa dito sa iyong channel, gustong-gusto kong maniwala na siya yun. Gustong-gusto kong maniwala na iisang lalaki lang ang tinutukoy namin, na iisang lalaki lang ang sinasabi namin dito sa aming mga sulat. Yung mga dates, Mama Mia, yung iba ay hindi po magkakapareho. Yung ibang mga lugar ay meron pong hindi pagkakapareho, pero yung plot at yung twist ng storya nila, yun po, magkapareho. Now I understand, Mama Mia, habang pinapakinggan ko ang kwento nilang dalawa, na sana nga kwento talaga nilang dalawa yun. Now I understand kung gaano pala kalalim ang naging pagmamahala nila sa isa't isa. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit nung kasal naming dalawa ay dalawa lang po ang naging request niya sa akin. Yung wedding bouquet namin, dapat at least may lilies. Pagkatapos, yung kasal naming dalawa, yung first dance naming dalawa, dapat yung kantang Baby I Love Your Way by Big Mountain. Habang sumasayaw kaming dalawa, Mama Mia, nung kasal namin, ay nakapikit lamang ang kanyang dalawang mga mata. Yakap-yakap niya ako habang nagsasayaw kami. Ngayon ko naiintindihan na yung mga panahon na yun, siya pala ang nasa isip ni Charles. Siya pala ang ine-imagine niyang kasayaw niya. Hindi pala ako. Mama Mia, aaminin ko na nung mga panahon na nalaman ko ang tungkol sa babaeng yun, ay kinamuhian ko siya. Galit na galit ako sa kanya, lalo pa nung sinabi sa akin ni Charles kung gaano niya kamahal at gaano niya pinapahalagahan ang babaeng yun. Siya ang rason kung bakit wala akong happily ever after. Kung bakit hindi ako minahal ng lalaking mahal na mahal ko. Siya ang rason kung bakit hindi ako pinapahalagahan ni Charles. Siya ang rason kung bakit niya ako iniwanan sa ere. Siya ang rason kung bakit nagagawa ni Charles na deadmahin ang beauty ko. Na hindi ako sipingan sa kama kahit maggubad pa ako sa harap niya. Pero Mama Mia, totoo nga talaga sigurong may mga tao lang talaga na hindi itinadhana sa isa't isa.
Na hindi ibig sabihin na nasaktan ka ngayon sa taong mahal na mahal mo ay hindi ka na makakahanap ng mga panibagong taong mamahalin. May mga pagkakataon pala talaga na ipaparanas mo na sa'yo ang sobrang sakit bago ka bibigyan ng taong magpapahalaga sa'yo ng tuluyan. 4 years ago, Mama Mia, ay may nakilala ako. Isa rin siyang Pinoy. Itago natin siya sa pangalang Dave. At alam mo ba, Mama Mia, totoo pala talaga ang kasabihan nila. Totoo pala talaga na maliit lang ang mundo. It's a small world after all. Dahil si Dave, Mama Mia, ay konektado po sa naging asawa ni Charles. Konektado po dun sa babaeng mahal na mahal ni Charles. Hindi ko alam kung talagang galit lang sa akin ang tadhana. Kung talagang ayaw lang niya talaga sa akin. Kasi si Dave happens to be a high school sweetheart nung babaeng pinakasalan ni Charles. High school sweetheart siya nung babaeng hindi makalimutan ng ex-husband ko. Ang sabi niya noon, Mama Mia, ay masaya raw sila. Mabait daw talaga si girl. Masipag, maalalahanin. At alam mo ba, Mama Mia, nung mga panahon daw, nakasal kaming dalawa ni Charles, nung mga panahon na nagsasama kami dito sa US, nung mga panahon na mag-isang itinataguyod ni girl ang anak nila, ay nanligaw pa raw si Dave sa kanya. Gusto raw ni Dave ibalik ang dati nilang pagsasama bilang mag-girlfriend at boyfriend, pero hindi raw pumayag yung girl. Dahil ang sabi niya, masyado na raw siyang preoccupied at busy-busy na siya sa kanyang trabaho at mga anak. Pero nanatili silang magkaibigan dalawa. Nanatili silang konektado sa Facebook ng isa't isa. Ang sabi pa ni Dave sa akin, mataas raw ang respeto niya kay girl, Mama Mia. Mabait daw talaga itong babae. Dun ko napagtanto, Mama Mia, na mali pala ang kamuhian siya. Mali palang magalit ako sa kanya. Dahil ako naman pala tong nang agaw. Ako naman pala tong dahilan kung bakit sila nahirapan ng kanyang mga anak nung umalis si Charles at pumuntang US at nagpakasal sa akin. Mama Mia, minsan ay umuwi kami ng Pilipinas dahil binisita ng asawa kong si Dave ang kanyang mga magulang. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kami nung babae niya o nung asawa ni Charles sa isang restaurant habang nagdi-dinner kami. Kasama niya noon ang kanyang mga anak. Alam kong siya yon. Alam kong siya yon dahil nakita ko na ang mga pictures niya before. The same smile, the same angelic face. At nung ma-meet ko siya personally, dahil pinakilala ako ni Dave sa kanya bilang kanyang asawa at siya bilang kaibigan ni Dave, dun ko naintindihan. No wonder na hindi siya magawang kalimutan ni Charles. No wonder na hindi siya magawang hindi mahalin ni Charles. Mama Mia, I am her exact opposite. Magkaiba kaming dalawa. Nung pinakilala kami sa isa't isa, at nung nalaman ko ang pangalan ng mga anak niya, dun ko na-confirm na siya nga yun. Siya nga yung babaeng mahal na mahal ni Charles. Nag-exchange kami ng mga pleasantries to each other. She said na nasa Maynila lamang sila for one night dahil babalik din agad sila ng probinsya the next day. Mama Mia, nasa bakasyon lang daw sila. Dahil nag-stop over lang daw sila. Hindi na ako nag-pay attention sa kanya. After reading and after listening, Mama Mia, after reading my
cousin and close relative message na sinabi niya sa akin na baka ako yung tinutukoy dun sa isang kwento na na-feature niyo dito sa iyong channel. Dun ko na-confirm, Mama Mia. Dun ko na-confirm na yes, siya nga yun. Siya nga siguro talaga yun. Hindi niya alam na ako yung ex-wife ng kanyang asawa. Hindi niya alam na ako ang ex-wife ni Charles. Hindi niya alam na ako yung nagnakaw ng kanyang kaligayahan dati pansamantala. Hindi niya alam na ako ang nagnakaw ng ama ng kanyang mga anak. Sa ngayon, Mama Mia, alam kong masaya na kami pareho. Oo, hindi kami nagkatuluyan ni Charles, ng lalaking labis kong minahal, ng lalaking halos isakripisyo ko buong buhay ko. Pero masasabi ko namang nasa happily ever after na ako kasama si Dave. Hindi ko na ikukwento dito kung paano kami nagkakilala at kung paano kami nagkaibigang dalawa ni Dave. Sa bait ng asawa ko, sa gwapo ng asawa ko, at sa pagmamahal niya sa akin, deserve niyang magkaroon ng sarili niyang spotlight. Maybe, Mama Mia, some other time, ay isusulat ko rin ang naging kwento naming dalawa ng asawa ko. Deserve ni Dave ng ibang kwento. Deserve niya ng isang buong oras para malaman ng buong mundo kung gaano niya ako minahal at kung gaano ko yun pinapahalagahan at kung gaano ko rin siya minamahal. Para kay girl, kung naririnig mo man ang kwentong ito, kung naiisip mo man na ako yung babae na pinakasalan ng lalaking mahal mo sa US, nais kong humingi ng tawad sa'yo. I'm so sorry. Naging atat akong magpakasal kay Charles noon dahil nagustuhan ko siya nung unang pagkakataon ko palang siyang nakita. Pero maniwala ka, hindi ko naman alam na may iniwan pala siyang pamilya sa Pilipinas. Hindi ko naman alam na nag-e-exist ka pala sa buhay niya. Ina na rin ako ngayon. May anak na rin kami ni Dave. Kaya naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Kung ano ang posibleng sakit na dinulot sa'yo nung mga panahon na yon, nung mga panahon na nalaman mong ikinasal sa iba ang lalaking mahal na mahal mo. I'm so sorry for all your pains. I'm so sorry for all your struggle. Lalong-lalo na nung naghihirap ka na tapusin ang iyong pag-aaral. Lalong-lalo na nung naghihirap ka na maghanap ng trabaho at itaguyod ang mga anak ninyo. Samantalang ako, nandito sa US kasama ang asawa mo. Nandito sa US, nag-iisip ng mga paraan kung papaano ako maikama ng lalaking mahal na mahal mo. Lastly, I'm so sorry. I'm so sorry dahil hindi ko naman talaga sinasadyang maging other woman. Hindi ko naman sinasadyang makapanakit ng ibang babae. Ipinagpalit din po sa iba ang mama ko. Ipinagpalit siya sa mas batang babae ng papa ko. Kaya hindi ko gugustuhin at hindi ko nanaisin na gawin yun sa ibang babae dahil alam ko kung gaano yun kasakit at kung gaano yun kahirap. I'm so sorry talaga, girl. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. And sa relatives ko po na nag-send ng link ng kwento, Mama Mia, para mapakinggan ko, maraming salamat. And to my Dave, thank you so much for understanding me. Maraming salamat at inintindi mo kung gaano ako ka-broken. Kung gaano ako nahirapan na tanggapin ka sa buhay ko. Maraming salamat at hindi mo ako sinukuan. Maraming salamat at lagi kang nandyan. Hindi mo ako iniiwan at lagi mo akong pinapasaya. Cheers for more years to us and for growing old together. And to Charles, maraming salamat sa pag-aalaga at sa pagkakaibigan. Alam kong hindi mo naman talaga ako minahal before. Pero kahit hindi mo ako minahal, you never took advantage of my love.
Kahit alam mong mahal na mahal kita, kahit alam mong handa kong gawin para sa iyo ang lahat, ay hindi mo tinake advantage ang lahat ng yon. At maraming salamat sa pagsasabi mo sa akin ng totoo kahit masakit. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniiwan nung patuloy akong nasasaktan sa mga revelasyon mo sa akin. Thank you for making me realize my self-worth. Thank you for making me stronger. And thank you for making me a woman full of confidence. Cheers para sa pamilya mo. Cheers para sa lahat ng mga plano mo sa buhay. I'm hoping one day that I will be able to find my closure sa babaeng minamahal mo. I'm hoping one day na maging magkaibigan tayong lahat. Thank you so much, Mama Mia. Maraming salamat talaga sa lahat ng iyong paghihirap, ng mag-record, mag-edit, para lang may mga kwentong mai-ere dito sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Lala. Alam mo, nalalaman ko na kung anong kwentong tinutukoy mo, pero hindi ko na lang sasabihin dahil yun naman ang nais mo, Lala. Alam kong hindi naging madali rin para sa iyo ang lahat. Dahil nagmahal ka ng isang taong hindi ka naman mahal. Nagmahal ka ng isang taong habang kasama mo, habang niyayakap mo, habang pinagsisilbihan mo, ay may iba naman palang nilalaman ng puso. Mahirap yun lalo pat hindi mo alam na meron palang ibang babae, na meron pala siyang naiwang pamilya, at meron pala siyang minamahal na iba. Siguro dahil sa ating kabataan, alam ko naman na lahat tayo ay nakagawa rin ng mga desisyon ng dulot ng ating kapusukan dahil nga sa kabataan natin. Pero habang nagmamature tayo, nalalaman natin kung anong tama sa mali, kung anong pwedeng ipilit ng konti, at kung ano yung mga dapat pa nating bitawan. Ito ang sinasabi ko sa inyo na totoong pagmamahal. Dahil kahit nasasaktan itong ating sender na si Lala, kahit na pwede naman niyang hindi pakawalan si Charles, ay mas pinili niya itong pakawalan dahil alam niyang wala talaga siyang magagawa. Dahil iba ang kaligayahan ni Charles. Iba ang nasa puso't isip ni Charles. Iba ang mahal ni Charles at hindi siya. Sana sa lahat ng mga nasa one-sided relationship ngayon, sana makapagbitaw na rin tayo. Sana makapagpalaya na rin tayo. Sana kahit masakit, ay bitawan na natin ang mga kamayng una pa lamang ay ayaw naman ng humawak sa atin. Sana wag na nating ipilit pa. Kung pareho na lang nasasaktan tayong dalawa, bitawan nyo na ang dapat bitawan. Dahil maniwala kayo sa hindi, tulad ni Lala, mahanap nyo rin ang tunay na kaligayahan. Tulad ni Lala, mahanap nyo rin ang Dave sa inyong buhay. Ang taong tatanggap sa inyo. Ang taong kahit broken na broken kayo ay handa kayong hintayin. Ang taong kahit nasasaktan kayo, kahit na nahihirapan kayo ay handa pa rin kayong paligayahin. At handa pa rin kayong tuluyan na akayin para sa tuluyan ninyong paggaling. Maraming salamat, Lala, sa pag-share mo ng bahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Maraming thank you din sa mga nakakagets ngayon kung anong kwento ang kanyang tinutukoy. Kung hindi nyo alam, pakinggan nyo yung iba nating mga kwento. Nasa season 3 din itong kwentong to. Oo, nasa season 3. Though, nasa 190 plus episodes na tayo for this season. Pero nandun lang yan. Pakinggan nyo, baka andun yun. Baka malaman nyo, eto pala yung tinutukoy ni Lala. Eto pala yung kwentong ito. Anyways, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Kung nagustuhan niyo po itong kwento ni Lala, sana po inyo pong i-share ang kwentong ito, i-like at i-subscribe din ang ating channel, i-click ang notification bell dahil alam nyo na, para lagi kayong na-update sa tuwing may bago tayong video
at kwentong ina-upload dito sa ating channel. Kung meron kayong sarili nyong kwento na makakapag-inspire, makakapagpatawa, makakapagpaiyak o kung anumang emosyon na ibibigay nito sa amin, naku, wag po kayong mahihiyang mag-share. Email lamang po kayo mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at magandang araw po sa inyong lahat.